Isang magandang umaga sa bawat isa. Amen? Isang magandang umaga, masayang umaga sa bawat isa. Tandaan natin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay mapayapa. Praise the Lord. God has given us a message today na kahit ano mangyari, kahit ano ang pagsubok, kahit ano yung trouble sa buhay, kahit ano yung mga sitwasyon na maaring maganap, you are still at peace. Amen? Can we give God the praise? Ikaw ay mananatiling mapayapa. Bakit po? Sapagkat yan ang pag-uusapan natin. God has given us the message about the covenant of peace. Sabihin po natin, covenant of peace. Ang tipan ng kapayapaan. Ang Diyos ay nakikipagtipan at nagbigay ng kanyang tipan at ang tipan na ito ay tipan ng kapayapaan. Amen? Covenant of peace. The Bible is saying to us in Isaiah 54 verse 10, sabi diyan, sa wikang Tagalog, ang mga bundok ay maaring maalis. Maaring maalis ang mga bundok. Kaya nga mga bundok ngayon pinapatag na eh. Ang mga burol ay mapalipat. Ngunit sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Amen? Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis, sabi ng Panginoon na naawa sa iyo. Can we give God the praise? Amen. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Ito'y pangako ng Panginoon sa Israel at ito'y pangako ng Diyos sa bawat isa na kahit na mawala ang mga bundok, malipat ang mga burol, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasabi niya sa ito personal, sinasabi niya ito sa iyo nang ayon sa kanyang kalooban, ang kanyang kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, ang kagandahang loob ng Diyos, hindi hihiwalay sa iyo. Ang tipan ng kapayapaan ay hindi maalis sa iyo. Sabi ng Panginoon na naawa o nahabag sa iyo. Amen? Amen! In the New International Version, it says, though the mountains be shaken, everything in this world will be shaken. Lahat ng bagay sa mundong ito, masishake, mayayanig, mauga. The hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Praise the Lord for that. The unfailing love of God for you will not be shaken. He said, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung Diyos na nahabag sa akin. Siya yung Diyos na nahabag sa iyo. This is a wonderful promise that the Lord gave to Israel. And this promise, mga kapatid, ang pangako nito ay totoo maging sa bawat isa. Amen? You see, God's unfailing love will not be shaken. Hindi kailanman mayayanig, hindi kailanman mawawala ang tipan ng Diyos o ang kanyang pagmamahal. Ang lahat ng bagay sa mundong ito masishake. Mawawala. Everything in this world is subject for change, subject for shaking. But the unfailing love, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos at ang kanyang tipan ng kapayapaan ay hindi mawawala dahil sa kanyang habag sa atin. Can we give Him the praise? Praise the Lord, mga kapatid. Ang habag ng Diyos araw-araw. He daily loads us with benefits. Amen? Ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos sa iyo ay araw-araw.
Lamentations chapter 3 verse 22, sabi rito, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. And the verse 23 says, they are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Hindi tayo nauubos, hindi tayo mawawala. For His compassions never fail. Ang kanyang habag kailanman hindi mawawala, hindi mabibigo, ito ay laging bago every morning. They are new every morning. His mercy, His compassions, they are new every morning kasi ang Diyos ay tapat sa iyo. Amen? Can we give Him the praise? I'm so excited to share this word na kahit na merong kaguluhan, merong trouble, merong mga sitwasyon, may mga masasamang balita, may mga atake ng kaaway, God said, my unfailing love will never be shaken, nor my covenant of peace will not be removed because of His compassion, dahil sa kanyang habag. God's compassion sustains His covenant of peace for us. You see, sabi ng Isaiah 54 verse 10 ng ating text, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love, take note of that, think about that. No? Kaya pagka may shaking sa buhay mo, may trouble sa buhay mo, may matinding pagsubok, may matinding problema, may matinding atake ng kaaway, itong verse na ito, panalo ka na. Amen? Sapagkat ito salita ng Diyos, ang langit at lupa, ililipas ngunit ng mga salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Ito'y mapanghahawakan mo, ito'y pangako ng Diyos sa iyo. At ito'y kaya, at maaari mo itong kunin personal sa iyong buhay, na ang pag-ibig ng Diyos, His unfailing love will not be shaken, nor His covenant of peace be removed. Hindi mawawala, hindi maalis yung tipan ng kanyang kapayapaan sa mga taong kinahabagan ng Panginoon. Amen? At isa ka sa kinahabagan ng Panginoon, isa ka sa kanyang kinaawaan, isa ka sa kanyang tinawag, isa ka sa kanyang pinili upang ikaw ay magmana, magtamasa ng covenant ng kapayapaan. Now listen carefully. In that verse, the word peace in Hebrew is shalom. Sabihin natin shalom. Ang mga Hudyo pagka bumati, shalom. Ano ibig sabihin ng shalom? Shalom means wellness of the mind, wellness of your emotion, of your will. It means wellness. Wellness of the mind, of your will, of your emotion. Kabutihan sa iyong kaisipan, kabutihan sa iyong kalagayan, sa iyong kalooban, sa iyong emosyon. Kapayapaan sa iyong buhay. You see, peace, it means completeness, soundness, and calmness in the spirit. Wow! Yung ibig sabihin ng shalom, it means completeness, wholeness, soundness, calmness in the spirit. It means wholeness, welfare, and prosperity for those who have a covenant relationship with God. If you have that covenant relationship with God, you have that shalom in your heart. This shalom, this peace, is beyond understanding. It gives wholeness and wellness and welfare and prosperity in your mind, in your will, in your emotion, in your soul, in your spirit, in your life. Peace in your life. Peace in your home. Kapayapaan sa iyong tahanan. Kapayapaan sa iyong pamilya. Kapayapaan maging sa church na to. Amen. Kapayapaan sa bawat isa. Yan ang tipan ng Diyos. That is why God wants you to have a covenant of peace with Him. Nais ang Diyos na magkaroon ka sa kanyang tipan ng kapayapaan. Because God's unfailing love and His covenant of peace will never be shaken nor removed from those who have that covenant relationship with God. Kaya ang pinakamataas na relasyon, pinakamataas na partnership, pinakamataas na ugnayan, pinakamataas na connection ay ang iyong covenant or partnership or your relationship with God.
Amen? Can we give Him the praise? Ganda ng kapayapaan. Kaya nga pwede kang maging mapayapa kahit na nagkakagulo na. Diba? Why? Because God has given you that covenant of peace. God's covenant of peace is not circumstantial. Hindi siya yung parang isang circumstantial lang na mapapayapa ka dahil mapayapa ang paligid. No, hindi. It keeps you at peace and protected in a miserable and even in a hostile environment. Magiging mapayapa ka kahit na sa paligid mo parang miserable o parang may kaguluhan. Kahit na may digmaan doon. Kahit na may kaguluhan doon. If you have that covenant of peace from God, you are still at peace and protected. Amen? God's covenant of peace is powerful. It is unfailing, unshakable. So yung tipan ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi ito nawawala, hindi ito nag-fail. Ito ay hindi nasishake, hindi nayayanig. Na kapag ka may lindol, naguguluhan ka, nagpapanik ka. But if you have that covenant of peace, you are still calm. Payapa ka. Dahil meron kang covenant kay Lord. Lahat ng may covenant kay Lord, hindi niya pababayaan. Sasamahan niya, iingatan niya. And you see, God's covenant of peace is for everyone. Ito'y para sa bawat isa. Wholeness, welfare, prosperity, calmness, serenity, tranquility, being calm in your spirit, ay para sa iyo na sumasampalataya at nakipag-isa kay Jesucristo. Kaya sabi ng Bible, 1 Corinthians 6:17, if you are joined with Christ, you are one in the Spirit. In other words, you are in partnership. You are in covenant. You are in communion with Him. You know, sabi ni Jesus, John 14, verse 27, in the Amplified Bible, sabi niya, peace I leave with you. He said, my perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Wow! Ganda ng Amplified. Sabi niya, yung perpektong kapayapaan binibigay ko sa iyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng mundo. Huwag kang mabahala. Huwag kang matakot. Why? Because sabi niyan, my perfect peace will calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Praise the Lord for that. Yung kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, ito ang magbibigay sa iyo ng kalmanteng buhay. Hindi ka magpapanik, hindi ka mababalisa, hindi ka mag-aalala, hindi ka magiging aligaga. Dahil aalagaan ka ng Panginoon. Can we give Him the praise? Hallelujah. Sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko, iniiwan ko, sabi ng Panginoong Yesus. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang mundo nagbibigay ng kapayapaan. Punta ka sa isang lugar, may bar o may mga party-party doon, mapapayapa ka sandali, pagkatapos kaguluhan uli, digmaan uli. Bibigyan ka ng konting bagay na mapapasipay ka, makakalmante ka, pero pagkatapos na nawala na yan, then, problema uli. Pero yung kapayapaan na binibigay ng Panginoong Hesus, ito ay pangwalang hanggan. Amen? Purihin ang Panginoon. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabi niya, let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. So yung kapayapaan ng Panginoon, yung covenant of peace, magbibigay sa iyo ng tapang. Magbibigay sa iyo ng lakas sa bawat challenge, sa bawat pagsubok, sa bawat atake ng kaaway. Ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? So sabi ng Isaiah 54 verse 10, balikan natin yung text natin. Sa wikang Tagalog, sabi niyan, ang mga bundok maaring maalis. Ang mga burol maaring mapalipat, ngunit sabi ng Panginoon, ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Ang aking pagmamahal ay hindi mawawala sa iyo. Ang tipan ng aking kapayapaan ay hindi maalis sa iyo.
sabi ng Panginoon na naawa sa iyo. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Inuulit ko to kasi gusto kong mag-sink in ito sa iyong puso, sa iyong kalooban, na kahit na gaano katindi yung problema na kinakaharap mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kapayapaan, hindi mawawala sa iyo sapagkat ang Diyos ay nahabag sa iyo. Amen? Purihin ang Panginoon. You see, what are the blessings of this covenant? That is a question for us today. Ano ang pagpapala? Lagi natin sinasabi, may pagpapala, may benepisyo, may pakinabang. Laging ganon sa Panginoon. Hindi nawawala kay Lord ang blessings. Hindi nawawala kay Lord yung reward. Hindi nawawala kay Lord yung benefits. So what are the blessings of the covenant of peace? First, the covenant of peace will give you a prestigious life. Ang tipan ng kapayapaan na magbibigay sa iyo ng marangal na buhay. Sino gusto ng marangal na buhay? Amen. Prestigious life. Your life will become precious in the eyes of the Lord. God will take care of you. Sabi ng Isaiah chapter 54 verse 11, first sentence, it says, "O you afflicted one, tossed with tempest and not comforted." You, afflicted one. Ikaw na nagdadalamhati at binabayo ng bagyo at hindi na aliw. So sino kinakausap ng Panginoon? Yung nakakaranas ng trouble sa kanyang buhay. Now take note of the word afflicted. The word afflicted means troubled mentally, emotionally, and physically because of enemy's attack. Most of us, we experience that. You are troubled mentally, emotionally, and physically. Sometimes, hirap na hirap ka. No? Because we don't know what to do. But God is giving us the message, God is giving you the message that because of His covenant peace, ikaw na afflicted, ikaw na nagdadalamhati, ikaw na troubled mentally and emotionally. Sabi ng sunod na sentence, may good news ako sa iyo, God will make your life beautiful or prestigious. Sabi diyan, "Oh, you afflicted one, tossed with tempest." Ikaw na mayroong kaguluhan, ikaw na mayroong problema, ikaw na naguguluhan ka, na ikaw ay binabayo ng problema, ng pagsubok, hindi ka nako-comfort. You see, ang hirap ma-comfort kapag ka mayroong kang kapamilya, mayroong kang mahal sa buhay na mayroong karamdaman. But God has a word for you. God has a good news for you. Sabi rito, sabi ng Panginoon, "Behold, I will lay your stones with colorful gems and lay your foundations with sapphires." Sabi ng Panginoon, maglalagay ako sa iyo, ilalagay ko ang mga bato na may magagandang kulay sa iyong buhay at lalagyan ko ng safiro o ng sapphire ang foundation ng iyong buhay. In other words, magiging matatag ka, magiging matibay ka. Verse 12, sabi diyan, "I will make your pinnacles of rubies, your gates of crystal, and all your walls of precious stones." Ano sinasabi rito ng Panginoon? Na kapag isang tao afflicted siya, isang tao troubled siya, may matinding problema, ang Diyos nagbibigay sa iyo ng comfort. Maglalagay sa buhay mo ng mamahaling bato. Maglalagay sa buhay mo ng sapphire na magiging foundation ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya, ng iyong paglilingkod. Sabi niya, gagawin kong mga ruby ang iyong mga tore, mga batong kristal ang iyong mga pintuan, at mahalagang bato ang lahat mong mga pader. You see, ang isang tao, kapatid, na mayroong covenant kay Lord, may covenant sa Panginoon, may covenant sa Diyos, may covenant ng kapayapaan sa Diyos, ay inihalin tulad sa isang magandang syudad ng Diyos. Tandaan po natin yan. May affliction ka, may trouble ka, but God is giving you this prestigious life na dapat mong maintindihan, maunawaan mo, na inihalin tulad ka ng Panginoon sa kanyang napakagandang syudad, na mayroong mamahaling bato sa iyong buhay, na ang iyong pader ay mayroong mahalagang bato. Tingnan natin yung Revelation 21, para lamang mayroong tayong konting understanding.
Ito, Revelation 21 verse 18, ito yung construction ng city ng Panginoon at inihalin tulad ang isang taong may covenant sa Diyos sa syudad ng Panginoon na pinaganda ng Panginoon. Take note of this. The construction of its wall, no, the city of Jerusalem was of jasper and the city was pure gold like clear glass. Verse 19, the foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. Ito yung lugar, ito yung syudad na inihanda ng Diyos sa mga may covenant sa Kanya. But prior doon, inilalagay ng Diyos sa iyong buhay yung mahalagang bagay. Sapphire as your foundation. Crystal, precious stones in your life. Of course, hindi natin nakikita yan. But in the eyes of God, nakikita yun sa iyo. Because of your covenant with Him. Lahat na may covenant sa Diyos, hindi niya alam, mayaman siya. Hindi mo alam, mayaman ka. Hindi mo alam, pinagpala ka. Kasi most of the time, we walk by sight, not by faith. But the believers, the people, the person, the man, the woman who have that covenant of peace with God, you are blessed. So ito yung benepisyo, ito yung pagpapala, yung magiging prestigious ang iyong buhay. Sabi ng Revelation chapter 2, verse 8. Tingnan natin ito. To the angel of the church in Smyrna, write, these are the words of him who is the first. Doon sa iglesia sa Smyrna, sabihin mo itong mga salitang ito na sinasabi ng una at ng katapusan. Siya na namatay who died and came to life again. Verse 9, sabi niya, I know your afflictions. Alam ko yung mga paghihirap mo. Alam ko yung mga kaguluhan sa iyong buhay, sabi niya. Mahirap ka sa paningin mo, but you are rich. Do you believe that? Sa mata ng Diyos, ikaw ay pinagpala as long as you remain in that covenant. That is why the covenant of God is valuable. Ito ay napakahalaga na dapat nating ingatan at sundin, panghawakan, manatili tayo sa tipan ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga tipan ng Diyos, kailanman ay hindi niya pababayaan. Gagawin niyang mabuti, marangal ang buhay ng mga may tipan sa Kanya. Can we give Him the praise? Itong tipan na ito ng Panginoon, sinasabi ng Diyos sa kanila, ng Panginoong Hesus, I know your afflictions, I know your problem, I know your trouble in your life, yet you are rich. Sinabi ito ng Panginoon because these people, these believers, they have that covenant of peace with the Lord Jesus Christ. It is the same thing with us. You are rich, you are blessed, and you have a prestigious life because of your covenant with God. Amen? Yun yung unang pagpapala. Actually, maraming pagpapala, kaya lang binibigay lang natin yung importante. Na makita mo ang buhay mo marangal. Nagiging marangal ang iyong buhay because of your covenant with God. Nagiging precious ang iyong buhay. Nagiging valuable ang iyong buhay because of your covenant with God. Tandaan natin, ang tao walang kaugnayan sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, walang covenant sa Diyos, walang halaga ang kanyang buhay. Bakit? Kasi hindi niya naiintindihan yung value, yung kahalagahan ng relationship. Pero pag naiintindihan ng isang tao yung relationship, yung partnership, yung covenant kay Lord, yung connection kay Lord, nagiging valuable yung kanyang buhay, nagiging mataas yung level ng kanyang buhay, nagiging marangal ang kanyang buhay dahil sa tipan ng Diyos. That is the first blessing. Second, the covenant of peace will give you a what? Of course, peaceful life. Ang tipan ng kapayapaan ay magbibigay sa iyo ng mapayapang buhay. Mapayapang buhay. Sabi ng Isaiah 54, verse 13, it says, take note of that, all your children will be taught by the Lord. And the Bible says, and God said, great will be their peace. Ang mga anak mo tuturuan ng Panginoon at magiging dakila
ang kapayapaan ng iyong mga anak. Ikaw bilang magulang, hindi ka mababalisa, hindi ka mag-aalala para sa iyong generation. Because meron kang covenant sa Diyos. At dahil meron kang covenant sa Diyos, yung generation mo meron din covenant sa Diyos. At kailanman ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos, ang tipan ng kapayapaan, hindi mawala sa kanila sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay nasa kanila rin. Purihin ang Panginoon. Their peace will be great. Meaning their well-being will be great. Because of shalom. Because of God's wellness. And completeness. And wholeness. Because of the blessedness of life. That is shalom. Kaya nga pag ang isang Hudyo bumati sa kanyang kapwa Hudyo, shalom. Ibig sabihin sa kanya, yung kabuuan ng lahat ng pagpapala, lahat ng kabutihan ng Diyos, lahat ng kalooban ng Diyos mangyari sa iya. Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, Shalom. Ang completeness, wholeness, blessedness of life, mag-manifest sa iya. Amen? Praise the Lord. And in verse 14, sabi niyan, in righteousness, you will be established. Because of your covenant with God, because of your covenant of peace, because of the love of God, that will never be shaken, never be removed. In righteousness, you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed. It will not come near you. See, parang Isaiah, parang Psalm 91 lang ito. Because you have made the Lord, who is my refuge, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels a charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall keep you, lest you dash your foot against a stone. Ganda ng Isaiah. Ganda ng Psalm. Praise the Lord. In righteousness, you will be established. The word established means you will be firm and secured in life. Yung katuwiran ng Diyos sa iyong buhay, yung pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, yung tipan ng Diyos sa iyong buhay, ang magpapanatili sa iyo upang maging matibay at matatag sa buhay na ito. Amen? Can we give Him the praise? Far from tyranny. Tyranny meaning oppression. From terror. Far from terrorism. Praise the Lord. Sa katuwiran, matatatag ka, ikaw ay malalayo sa pang-aapi, ikaw ay hindi matatakot at pagkasindak malalayo sa iyo, sapagkat ito'y hindi lalapit sa iyo. Pero may question sa isipan ng iba. Pastor, bakit may digmaan? Bakit may digmaan ngayon sa Middle East? May kaguluhan. Hindi ba may covenant sila kay Lord? Hindi ba sabi ng banal na kasulatan kapag may covenant kay Lord, yung kanyang pagmamahal hindi mawawala sa iyo, even though the mountains will be shaken, the hills will be removed, yet the unfailing love of the Lord, nor His covenant of peace will never be removed, will never be shaken because of His compassion. Pero bakit? May digmaan. At kapag lumaki pa yun, madadamay pang iba't ibang panig ng mundo. Bakit nangyayari ang kaguluhan? May sagot si Isaiah. Isaias, kabanatang 24, talatang 1. Sabi diyan, gigibain ng Panginoon ng lupa at ito'y sisirain. At pipilipitin niya ang ibabaw nito at ang mga naninirahan doon ay pangangalatin. At kung paano sa mga tao, gayon sa pari. Kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili.
Kung paano siya nagpapahiram, gayon sa manghihiram. Kung paano siya nagpapautang, gayon sa nangungutang. Magkakalat sila. Pangangalatin ang mga naninirahan sa lupain. Talatang 3, lubos na mawawalan ng laman ng lupa at lubos na masisira, sapagkat ang salitang ito ay mula sa Panginoon. Talatang 4, ang lupa ay tumatangis at natutuyo. Tatangis ang lupa, umiiyak ang lupa dahil sa kaguluhan, natutuyo dahil walang nagpapahalaga. Ang sanglibutan ay nanghihina at natutuyo. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay lilipas. Talatang 5, ang lupa ay nadumihan ng mga dooy naninirahan, sapagkat kanilang sinuway ang kautusan, nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Yan ang sagot. May kaguluhan. Ang kapayapaan ng Diyos hindi nawawala. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Ang tipan ng Diyos kailanman ay hindi masishake, hindi ito mariremove, hindi ito matatanggal. Yung tao ang lumabag sa tipan ng Diyos. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant. That is the reason why there is war. At may mga collateral damage ang digmaan na ito. And we need to pray for Israel, that God will remember Israel, will remember His nation. That God will remember them. That the people of Israel will remember their covenant with God. Kasi meron pong paglabag. Merong pagsira sa walang hanggang tipan. May paglayo sa Diyos. And verse 6, this is the consequences, the result of disobedience to the laws of God, of violation to the statutes of God, because they have broken the everlasting covenant. Nilamon ng sumpa ang lupa. At silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa at kakaunting tao ang nalabi. A curse consumes the earth. Its people must bear their guilt. Therefore, earth's inhabitants are burned up and very few are left. Kakaunti ang natira o ang nalabi sa mga tao. You see, tandaan natin ito mga kapatid, the covenant of peace will preserve your life. And in keeping His covenant, in obedience to His covenant, you will have a peaceful life. So ito yung pagpapala ng covenant. Marangal na buhay, magiging marangal lang yung buhay. Pangalawa, magiging mapayapang yung buhay. Balikan natin Isaiah 54 verse 15, sabi diyan, if anyone does attack you, it will not be my doing. Sabi ng Panginoon, kung merong aatake sa iyo, hindi ako yun. Pero ang sino mang aatake sa iyo, sabi niya, whoever attacks you will surrender to you. They will fail. You know why? Kasi ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon. Remember in Joshua chapter 10, ang Gibeonites nakipag-covenant kay Joshua. Sinabi ng Panginoon, kayo makikipag-covenant sa mga tao sa lupain, pero hindi nila alam na taga roon lang. And so therefore, yung covenant na yon, binalyo pa rin ni Joshua. Nung didigmain yung Gibeonites ng 5 hari sa lugar na yan, humingi sila ng tulong.
At si Joshua, pinagtanggol sila. You know why? Because of the covenant. Kapag may covenant kasi isang tao, pagtatanggol mo yung taong yan. At dahil tinreasure niya, pinagpahalaga niya, vinalyo niya yung covenant na yon, ang Diyos vinalyo yung covenant din. Makikita mo, if you will read Joshua chapter 10, ang Diyos mismo nakipaglaban sa bansang Israel, pinagtanggol sila. At mas marami pa ang namatay dahil merong napakalaking bato na galing sa langit ang siyang ipinansalpok doon sa mga tao kaysa doon sa mga napagtagumpayan ng Israel. Because God protected them. God defend them. If anyone does attack you, it will not be my doing. Whoever attacks you will surrender to you. That is because of the covenant. Pangatlo, the covenant of peace will give you a protected life. Do you believe that? That is the blessing. These are the blessings of the covenant. Ang tipan ng kapayapaan ay magbibigay sa'yo ng protektadong buhay. Isaiah 54 verse 16. It says, "Behold, I have created a blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created a spoiler to destroy." Siya rin yun. Pinahintulutan niya. Siya ang lumikha ng panday na umiihip sa apoy ng mga bagat, naglalabas ng sandata para sa kanyang gawa. Siya rin din ang lumalang na mangwawasak. Pero sabi ng Diyos sa mga may tipan sa Kanya, sa mga may covenant sa Kanya, sabi ng verse 17, can we read that? Basahin natin. Ready? Go! "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me." Tingnan natin sa Tagalog yan, sabi ng Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Amen. Walang sandata na ginawa laban sa iyo magtatagumpay. No weapon formed against you shall prosper. Wala na isang sandata na ginawa para ikaw ay mapahamak ang magtatagumpay laban sa iyo. Wala. Why? Because of God's protection. God is obliged to protect you, to defend you, to keep you safe because of His covenant. Because you remain in His covenant, because you have that covenant of peace with God. Amen? Dahil mayroong kang tipan ng kapayapaan sa Diyos, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Walang gawa ng kaaway ng demonyo sa buhay mo ang magtatagumpay because of the covenant of peace. God will defend you. God will protect you. And every tongue which rises against you, bawat dila, bawat salita na nahahatol sa iyo, lalaban sa iyo, kasi whether you like it or not, may mga tao magsasalita ng laban sa iyo. May mga taong maninira sa iyo, mag-i-slander sa iyo. Sasabihan ka ng kung ano-ano, sisiraan ka, sisirain ang reputasyon mo. Sa kahatulan ay iyong hahatulan. You shall condemn. In judgment, you shall condemn. For this is the heritage of the servants of the Lord, says the Lord. His righteousness is from me, says the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang mana ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, tuloy mo na. Manatili ka na. Huwag kang umalis. Kasi hindi nawawala, hindi nayayanig, hindi nagsishake ang pagmamahal ng Diyos. Ang tipan ng Diyos hindi nawawala. Ang pagliligtas ng Diyos hindi nawawala. Ang pagpapatawad ng Diyos hindi nawawala. Ang habag ng Diyos sa iyo hindi nawawala. Ang problema lang yung tao. Hindi na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nahabag ako, naawa ako sa mga taong kumilala kay Jesus,
naglingkod sa kay Jesus, pagkatapos nawala na. Because judgment will come. I encourage everyone, remain in your covenant with God. Remain in Him. Remain in the covenant of peace. Dahil kapag meron kang covenant of peace, kahit na may kaguluhan, hindi ka magpapanik. Amen? Hindi ka mag-aalala sapagkat alam mo, ang buhay mo ay pararangalan ng Diyos. Ang buhay mo ay sasamahan ng Panginoon. Iingatan ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Ang kanyang tipan hindi mawawala sa iyo. Ang kapayapaan hindi mawawala sa iyo. Ang pag-iingat ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Stay, remain, abide in the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.